nato na ang ato ang SK officers, SK funds, SK allocations, aron dilig sila masami, dilig sila masipya, ug dilig sila madugay. And on that reflect, magkaroon og easy and smooth implementation sa mga proyekto o sa mga activities sa tuang mga SK kagawas. Kay kawawa din naman kung atuwa silang pabayaan, tanawa po ang ilahang mga murang kaisipan, ang ilahang pagkamang batanon, mag-fit lang na sila dito sa pagpanerbisyo dito sa batanon. Dili na ito na sila pwede man siguro sila ipa-adapt na ito ang servisyo sa mga katigulangan. Pero, i-focus nato sila sa inay-hinay dito sa mga kabatanunan. Now, crucial yan, ipanghisgot ako sa lapi. Crucial na ipanghisgot ang allocation. Very sensitive na maghisgot ang kwarta. Because, in every sipyat na ito diha, sa pag-release ng kwarta, kunya dili gani na siya maliquidate og taro. The commissioning outlet now will question you and you will put into prison kung sakali bitnak mataro. So, reason why nasabtan na to na ang memorandum instruction sa DILG kinahanglan guidean ang atong mga kabatanunan sa paghanay sa ilahang budget system. So that's it. So at least karon makita ninyo ang mga batanon na to nagapuntar sila sa ilahang opisina dito sa taas. Kung inyong bisitaon, naa sila dito sa 3rd floor. Guwapo nilang opisina, naa sila yung mga comfortable office. Kaya makita ninyo puros mga gwapo-gwapa ang atuang mga SK officers. Kay hanay man, aircon man ang ilang opisina. Palakpakan na to ang atuang mga SK kagawas. Smile mo, smile. Sige. They are the mga future barangay captains and future barangay kagawad sa tuwang barangay. Kaya alagaan na to ito ha. Alagaan na to sila ha. Okay lang ba sa inyo ha? Okay lang mo? Pag-video mo ba? Pag-video? Pag-video mo ba? Pag-ganahan mo. Wala mong minaws ko ba? Ba't may pintaasa rin? Guide na dahil siyo? Minaw! Pero madali ka na. Sige! Ito, kanang gitawag og bida. Nadokog na ninyo na. Kanang bida program sa DILG at sa local government. And also sa mga kapulisan. Kanang buhay, ingatan, droga ay iwasan. Droga ay ayawan. Bida. Buhay, ingatan, droga ay ayawan. Isa din ka continuation ang completeness program sa atuang present DILG administration sa atuang gibuhat kani adto ni former President Rudy Duterte. So karon i-continue nila ang program on this type of approach. Barangay by barangay, in fact naa dire kinsa na sa inyo ha, ang sigurado ko na ay uban sa inyo ha dire nga naay mga kapamilya nga nagkaroon og rehabilitation, nagkaroon og kanabang kabaguhan sa ilang kaugalingon, naka-avail sa program sa barangay aron sa pagpabago sa ilang kaugalingon. Sigurado ko naa sa inyo ha. Because we have that pinakamo katuwa 38. We have that 38 comply. We have that we have that 38 kanabang naka-accomplish or naka-comply sa training programs. Sa malumo, ang training program po diri sa atong barangay pinaagi sa pagpa-rehabilitate sa atuang mga katong reformers kung tawagon. Una, eksamino na sila para dili sila makatakas for registration mo appeal sila mo enroll sila sa program unya i-training sa seminars na sila with the combination of the different agencies like the ILG, atong mga kapulisan, atong mga kaparian, atong mga psychologists, ang atong mga health workers, kombinasyon na ang atong mga, of course, ang barangay officials. Unya, kanabang istoryahon na sila, i-counseling na sila, naa sila program na sundon. Ang requirements sila ha, it should be a week, every week kailangan mag-drug test sila. So para maiwasan, makunitong na to, kailangan mag-drug test sila through urine specimen. So mag-ihi na sila din ha, may baluan na mo kung ito bang tao na ito is kanabang decidido ba yun na magbago. Pero so far, guwapo kayo, the first batch na aming mga
38, 37 man yata to, pag-graduate, kaya no second, daga na po, mga 30 na po, nakadalawa, tatlo na kami tayo sa barangay. So good thing, kaya at least, naatay mga naparehabilitate, na ay mga pamilya na atong natabangan, na ay mga pamilya na anay ng pangunahuna sa ilang mga asawa, sa ilang mga anak, tungkol kaya ilang amahan nagpag-una gikan sa pagka-influensya sa pinadilig na droga. So, naatay program ng anak rin sa barangay. And hopefully, magkaroon na siya again o another round kay para nasa tayo maobserbahan, natanaw ninyong medyo nalulong na po sa illegal na droga, pinagi sa programa sa tuwang council, sa programa ni Ma'am Joy, mapabago na to, matabangan na to, mag-rehabilitate ang katong tao nga nitong pawag sa atong mabinuhatan. Okay? Sige. Now, itong mga natay mga ginagmay bulsa, pero we need to follow because this is a part of the guidelines. Itong pagbahatag o paghigugma, pag-take care sa itong environment. Isa sa itong program, kanabang alagaan na ito ang itong environment, pinaagi sa pagtanong o mga kahoy, muna ang mga guidelines, muna ang itong mga program. But we did it. We did it. Nagbuk na tanan, nagbuhat tanan. Ang atong gibuhat din ha, tanan tong mga schools, students, colleges, elementary and even high schools, one leader sa tuwang barangay, amuan ang ginahangyo. Pwede ba magkaroon mo og tree planting? Pwede ba magkaroon mo og kanabang rehabilitation sa tuwang mga kasapaan? Pwede ba magbutang mo o kanabang hatag mo og mga tanong na naadiri sa tuwang barangay? And even also we extended to the local government, in particular sa atuang sentro and sa atuang city agri. Nagapangayon ka dito mga tanong aron ipanghatag dito sa katong mga areas, mga panimalay, lugar na nandito sa Daplin Sapa. And even sa katong mga aplan na to areas. So gusto mong tanong, magtanong. Muna makita ninyo din sa itong barangay, daghan pa ta o mga kakawian. Daghan pa ta o mga kalumihan. Daghan pa ta mga dagko o mga kahoy. Kaya isa na sa programa sa tuwang administration ang paghanay anang tanan, ang pagpreserbar anang tanan para sa future generation nato. Ingana ang programa sa tuwang barangay sa pag-alaga sa tuwang kalikasan. Itong mga in relation also to environment, ginahatag na tumayong programa sa paghindlo sa mga kadalanan. We have a very close coordination to the local government, in particular sa tuwang sentro, ang kanabang paghanay sa mga basura, ang kanabang proper segregation, discipline with respect to the kanabang areas na dapat natong labayan, katong gitawag og collection point, discipline sa tuwang mga tao nga pagpahibalo sa ilaha nga kanabang kinahanglan ta og segregation, kinahanglan ta kanang asa imutang kanang MRF. Ginahanay na to na sa tuwang katawan, labi na particular sa katong mga subdivisions. Camellia, makita ninyo, halos regular ang Camellia diri sa tuwa. Mo na akong kinistoryahan. Halos regular ang Diamond Heights, mo na akong istoryahan. Dos mga dagkong mga subdivisions, regular ang among istoryahan diri sa barangay. Kaya ginahanay nato, paunsa nato, kanabang mapagwapo ang flow sa ilang paglabay o basura. Well, in fact, ang barangay nato, din sa tuwang service sa tuwang trucks, always na ito na ginahatag ang oras available time aron makahatag og assistance dito sa tuwang not only sa subdivision, labi na magka-trouble tong ilang mga gipang-hire bitaw nga mga kuan kanang mga sitaw kanang mga service provider kanang tagahakot sa ilang basura. So kay kasi pag mga guba na mapundo din ha, baho ang subdivision, managan ang basura sa subdivision. So mananghit ta dito sa sentro na barangay ang muhakot, then mulabay dito just to have assistance dito sa tuwang mga subdivision. And even also sa katong mga puroks na to nga dili makuhaan o may schedulean o kuha o hakot sa basura,
tungod kay guba ang truck katong sa sentro dili makahapon. So kung naka-extend gihapon, since we have too many dump trucks sa atong barangay intended para sa paghakot og basura para mahidlo ang atoang barangay. Si Councilor Alejandre. Si Councilor Alejandre ha. Ito na. Sige, before ko mo continue, ako ang ihatag, i-prepare si Councilor siya, sunod na mo istorya. Before ko mo continue, since mo pa'y pagsugod ko sa vlog, kanina ko ng istorya, para, I'm sure, very busy ang natuang doon siya. Siya itong i-mention ako kaganina, sa katong wala dating, very energetic, very aktibo, berbinte na kanto, mga barangay-barangay, unya, mas daghang panahon na nakabisita na sa itong barangay. Ako ang una pa istoryahon before ko mo continue ha, sa ako ang report sa inyo ha. Councilor, ready na? Ato palakpakan, Councilor Alraya Alejandre. A round of applause, please. Maraming salamat. Kapitan kaya po na itong tawagan sa iya. Kapitan Mark Galvez, atong kagawad, mga higala, may buntag. Sa ato ang halandong Kapitan Joy Escalercio, may buntag ka. Good morning po. Sa iya kagawad, kagawad, as I mentioned, kagawad Mark Galvez, kagawad Suliba, kagawad Jason Gayunda, kagawad Kakadakal, kagawad Monte, kagawad Villosa Jr., kagawad Rose Bandido, kagawad sa tanang kagawad, no? And ato ang SK Chairperson, si Joshua Escalercio, may buntag sa iyang SK Council. Good morning, itong Barangay Secretary, Barangay Treasurer, sa ato ang mga bisita, no? Ang Chief of Staff ni Councilor Javi and si Kong Vince, no? Si Sherwin Manuel, may buntag, atong kagawad po sa kagawad Mandog, mga higala, kagawad Elmer Ototan, palagpagan nato. And sa tanang nato mga functionaries, again, may buntag. This is the first State of Barangay address of Kapitan Joy for a matter of 6 months, no? Continuity na lang mali kay si Barangay Captain Mark. Gipadayo ni Kapitana Joy ang mga buluhaton at wakapong performance sa barangay komunal. So palakpakan nato sila mga higala in support with the barangay council. Dili man malapuson kung wala po ang presensya o suporta sa barangay council. O yun na pinaka-importante. Especially sa barangay functionaries nato na nakakarumpuntaga. They cannot work without you, no? So kamo ang workforce nila and kamo ang arm sa barangay council and of course sa SK. So this is the time for them to report. Murag nagkagay report sa kapo. Ubay-ubay. Ano lang siguro, no? Na ay gamay problema sa politika right now, national level and going to us. Hangyo lang namo, let's hold the line, no? Sa mga Duterte, let's support them. And of course, whatever happens, we will remain intact to the Duterte. Pwede ba na? Yes. Yun lang na muna kay nakita nga to right now, even sa itong mga kapulisan, there are about 40 ka mga police personnel and 6 station commander. So, muna nga to ang medyo hagit karon sa amuan na let's be watchful, no? Sa ato ang lugar, especially sa barangay level. And di lang punta magkumpiyansa kapitan, mga kagawad, kay gitanggal gani nila ang ato ang mga polis, basi kita ang sunod na nilabot, no? Mga konsihal, barangay, kagawad, kapitan, no? We are hoping na maundan na ni mga problema, but I don't know when, no? So, ato lang hangyo, no? We will work together. Pwede ba na? Kaubas na?
no? And ato ang Mayor Baste Duterte ubanan ang ginato sila sa ilahan pag-ibisog karon for the tops, no? In transparency, accountability, and peace and order nato, no? Sa ato ang lugar. Jo lisod kaayo ang ato kahimta. Well, ako sama tayo ni Kapitan na always na nagasuporta sa barangay komunal, no? Papa legislative na diya sa konseho, ato ang mga barangay services nato, mga burial, ang food assistance nato, merienda, to ang bread. I think hilot pa siguro to June 5. I don't know kung kinsang recipient nato. Women's ba? No? So, we will closely coordinate with you Wednesday para sa ibalik na mo ang second round for the livelihood program. Kapag yun ang una, no? Sa barangay o barangay Bantian karong Wednesday sa tuang test na livelihood. So, wala to ako ang inyo ha, on behalf sa council amo, no, as a committee chairman of tourism, let's work hand in hand. And ako na yung opisina ni Councilor, Attorney Jay Kitay na to ang Vice Mayor, no? Mga staff ni Councilor Javi and Kong Garcia sa pamelain. So, all ito, no? Nandito rin to support sa ito ang programa sa itong kapitana, no? Sa iyahang term, no? Katong paglingkod niya na courtesy line ko sa iyahang ako. Pag-musuporta sa iyang administration. Nagang salamat kini si Councilor Ryan Alejandro.